Siya na ata ang pinakamalas at pinakamaswerteng tao ever. Siya si Frank Salek na nasama sa 7 aksidente na pwede nang tumapos sa may buhay niya, pero somehow, buhay pa rin siya. Siguro may balat sa puwet tong si Salek. Ang unang aksidente ni Salek ay noong 1962 habang nakasakay siya sa loob ng isang tren at biglaan nga itong matatanggal sa riles at mahulog sa napakalamig na ilog. Maliban sa hypothermia at baligbraso, nakaligtas naman itong si Salek matapos nga siyang makalawi doon sa may Pampang, pero dito na pala magsusunod-sunod yung mga aksidente sa kanya. In 1963, dito nga mangyayari yung pangalawang aksidente matapos ngang malaman ni Salek na merong sakit yung nanay niya, kaya naman dito siya sumakay ng eroplano para nga mapuntahan yung nanay niya. Sa hindi inaasahang pangyayari, natanggal yung pintuan ng eroplano kung saan dito nga nahigop palabas si Salek, kung saan maswerte naman siyang nakasurvive matapos siyang mahulog sa mga talahiban or haystacks. Sa nangyaring to, si Salek lang yung nakaligtas samantalang yung lahat ng sakay ng eroplano ay binawian nga ng buhay nang bumagsak nga to. Sa pangatlong aksidente nga ni Salek, mangyayari nga to in 1966 habang nakasakay siya sa loob ng isang bus at biglaan nga itong mahuhulog sa isang ilog. 4 na tao yung binawian ng buhay dito pero si Salek nakalangoy at nakaligtas nga siya maliban sa konting gasgas at mga sugat. Sa pang-4 na aksidente ni Salek, mangyayari nga to in 1970 habang nagdadrive siya nang biglaan na nga lang magliyab yung sasakyan niya pero buti na lang nakalabas na siya ng sasakyan bago pa tutuluyang sumabog. Sa pang-5 niyang aksidente in 1973, nangyari yung halos katulad ng pang-4 niyang aksidente kung saan nagliyab at sumabog nga din yung sasakyan niya pero buti na nga lang din ulit nakatakas pa alis si Salek. Matapos itong 5 aksidente, magiging payapa naman yung buhay ni Salek pero after 22 years, babalik ulit sa kanya yung sumpa. In 1995 sa kanyang pang-6 na aksidente, dito na nga tumatawid sa kalsada si Salek nang biglaan siyang mabangga ng isang bus pero as usual, nakaligtas nga si Salek. In 1996 sa kanyang pang-7 aksidente, dito na nga nagdadrive itong si Salek sa may bundok nang biglaan siyang mabangga ng isang truck na magiging dahilan para mahulog nga yung sasakyan niya sa isang bangin na may lalim na 300 feet. Pero buti na nga lang ulit, mahal na mahal ng guardian angel niya si Salek dahil bago pa nga nahulog yung sasakyan doon sa may bangin, nakalabas na nga siya doon sa may sasakyan. Dahil sa mga aksidenteng naranasan nga ni Salek sa buong buhay niya, yung mismo mga kaibigan daw niya, ayaw na daw siyang samahan sa mga biyahe. Ayon pa nga doon sa mismong kapitbahay at kaibigan nga ni Salek, put it like this, if I heard Salek book a flight or a train, I would cancel. Pero ayon naman kay Salek mismo, there came a stage when I was lucky to have any friends at all. Many stopped seeing me, saying I was bad karma. Kahit na dumanas sa napakaraming mga kamalasan, eventually, dito rin naman pala babawi yung tadhana sa kanya nang makaranas siya ng isang sobrang swerte. Mangyayari itong lahat in 2002 matapos na manalo sa loto itong si Salek at nanalo nga siya ng mahigit $960,000 or mahigit 50 million pesos sa edad na 73. Ayon kay Salek, you could look at it both ways. I was either the unluckiest man in the world or the luckiest. I preferred to believe the latter. Dagdag pa ni Salek, I just know there will be no more accidents. I'm going to enjoy my life now. I feel like I have been reborn. God has been watching over me all these years. The devil has moved on to torment someone else. Siguro nga hiniwalayan na siya ng kamalasan dahil karamihan nga sa napanalunan nga niya doon sa may loto ay dinonate nga ni Salek sa mga charities. Pagkatapos niyang manalo sa may loto, wala naman ang naranasang kamalasan itong si Salek and in November 30, 2016 sa edad na 87, dito na nga tuluyang binawian ng buhay si Salek. Dahil sa kakaibang kwento ni Salek, marami namang hindi naniniwala sa kwento niya. Ayon sa ilang investigasyon, wala naman daw nangyaring plane accident doon sa time na sinasabi nga ni Salek. Lumalabas din daw na may mga inconsistencies nga doon sa kwento nga ni Salek at posibleng pinaghalong totoo at kasinungalingan daw yung kwento ni Salek or sadyang mali nga lang yung pagkakaalala niya doon sa mga nangyari nga sa buhay niya kaya naman yung mga mismong dates inconsistent talaga. Totoo man or hindi, parang wala na rin namang makakaalam pero ang totoo dito, ginamit pa rin naman ni Salek yung napanalunan niyang pera para makatulong sa ibang minamalas na tao.